Hawi ng mga damo. Bilib ako dito sa ano na to, mga ka-Johnny. Hindi man lang din siya naalis talaga, oh. Yung parang bagsakan ng tubig para bumagsak doon. Tapos itong tubo na nilagay ko, tapos binaon ko siya dyan, hindi rin siya naalis. Nakakatulong talaga. Malaki din yan, eh. So ayan, kahit ganyan yan siya, medyo mababa na, no, dito, pero sobrang lalim pa po yan, mga ka-Journey. Sobrang lalim po yan, kahit nga noong panahon dyan na hindi pa bumabaha, ay sadyang malalim dyan, lalo pa ngayon yan. Lalo na noong umabot siya dito, grabe yun. Ilang kuan kaya yan, ilang meter kaya yan, bababa. Ayun, isa yan sa aking pinag-aaralang mabuti itong lugar na ito, dahil siyempre nandito na tayo, hindi na tayo taga Manila, di ba? Kumbaga, gawin na natin yung kasanayan bilang isang probinsyano na naninirahan sa ganito lugar, probinsyano po. Masanay na tayo sa mga ganitong sitwasyon, mga ka-Journey. Kung mainit ang panahon, edi maganda. Kung ulan ang panahon, maulan ang panahon, may mga kalamidad. So, be ready, no? Kasi ito na talagang andito na nga tayo, mga ka-Journey. Hindi natin maiiwasan ito. Kumbaga, sa bawat may mga masamang panahon, kailangan alerto. So, madalit sabi, mga ka-Journey, dahil sa totoo lang, kami talaga ay hindi masyadong naka-focus o nakaantabay dyan sa mga balita, ano. Maliban kung minsan may nai-scroll tayo sa dyan sa Facebook, ano po. Minsan sa YouTube may mga nag-upload sa YouTube na mga updates, no, sa ating panahon. Minsan na-scroll lang, pero hindi mo talaga siya na-click kung ano lagay, ano po. Kaya minsan mabubulaga na lang tayo na may bagyo pala na may katulad ngayon na nabalita nga na 6 yan siya na binabantayan, 6. So nakadaan na yung 2, ano po. So may 4 pa, mga ka-Journey. So yun, doon lang namin nalaman na mayroon na palang ganung masamang panahon na hindi namin talaga totally napaghandaan talaga ng dahil nga hindi kami naka-concentrate o naka-focus doon sa mga news, ano po, o balita. Dahil siyempre naging busy din tayo sa pagiging isang vlogger, no? Pagbablog, nag-isip ka sa ano yung magiging tema ng ating vlog, nag-isip ka ng kung anong mga magiging content. Kaya na kung minsan yung mga patungkol sa mga balita ay hindi na po namin yan na nababantayan, ano po. So sa ngayon, magiging aware na rin kami. At inamin ko po yun talaga, hindi ako na ngayon sa balita. Dati may TV, dalawang TV ko dati. Isang yung malaki, 45 inches ba yun, yung sobrang malaki. Tapos mayroon ding 32 inches ba yun. Basta dalawang plat. So yun po, no, balikan natin, mga ka-Journey, kasi na-stop pala yung aking video, ano po. So yun, magiging aware na rin tayo sa mga ganun na hindi tayo masyadong nagpapapansin dyan sa mga balita. Dahil ang totoo talaga, nung simula nung ako'y nagpa-vlog na, ay hindi ko na masyadong natutukan itong mga balita din, no? Which is napakahalaga din naman talaga. Kasi nung araw, kung ating napapansin, ang ating naalala nung mga kapanahunan na hindi pa uso ang gadgets, ay radio, di ba? Yung two-way radio, no? Katapos ng drama, may diyan sisingit ang mga bali-balita, ano po. Ayan, tutok ako niyan dati. May ganito bagyo, may tapos yung mga boxing, di ba? May mga ganung balita. Natutukan ko yan dati kasi hindi pa uso gadgets. Ngayon nung nauso ang gadgets at ngayon at
naging ano na rin tayo, naging vlogger na. So naka-focus tayo sa mga pagko-content, kung ano yung pwedeng i-content, 'di ba? Nag-iisip ka. So yung mga patungkol sa mga balita ay hindi mo na masyadong napapansin. Which is naman ay napakahalaga, ano po. So sa mga katulad ko na hindi na masyadong nag-ano diyan sa mga balita, ano, medyo ano tayo, maging aware na rin tayo sa ngayon dahil ang siyempre ang ating panahon nga ay nag-iba na, sabi nga nila climate change. So talagang narito tayo sa sitwasyon na kapag bumagyo, siyempre may kaakibat na mga matinding mga pag-ulan. Kakaiba na ngayon yung pagbumaha, grabe na, kasi palibhasa ang yung ating pong kalikasan ay sa aminin natin at sa hindi mga ka-journey ay sadyang kalbo na ang ating mga kalikasan. Kumbaga wala ng kontrol ang tubig, dire-diretso sa mga kabayan-bayanan mula sa kabundukan, dire-diretso. Kaya kapag bumaha, sobrang grabe talaga, no? Napakatindi. Kaya ngayon talagang napakahalaga sa atin yung pag-monitor sa mga balita. Lalo pa ngayon, kita mo, iba na naman ang panahon na yan. Ngayon medyo maaraw pa yan, di mo masasabi yan kasi nga mayroon tayong binabantayan na sama ng panahon pa sa labas pa ng Pilipinas, ano po, batay doon sa Pag-asa. Ngayon nga nung nabasa ko nung isang araw o kahapon, no, na mayroong masama ang panahon mga ka-journey. So hindi pa pala tapos ito. Kumbaga itong naranasan naming baha dito, maaaring maulit pa. So ano na kami ngayon, maging aware na kami ngayon talaga. Kaya nga sabi ko kay Ate Mengs at sabi ko na rin doon sa unang vlog ko na kung hanggat maaari talaga makapaglagay na kami ng ano dito, yung deck, no? Ika nga'y papag kung mataas talaga kasi ito po yung tubig ng mga nakaraan, no? Ayan po yung bakat, oh. Yan. Pero ang ano niyan, ang sahig namin yan ay dito na, oh. Kumbaga ganyan na lang po, oh. Yan. Ito na yung sahig. Yan, ito yung sahig dito. Kunti na lang yan. Yan. Ayan, kumbaga itong posting ito, lumagpas na po yan. Ayun, makikita naman po sa mga bakat. So ngayon, pag naglagay, kasi ito yung sahig, ano, kung maglagay ako ng deck na mga ganito kataas dyan, oh, pero tsak, hindi na ka na makakatayo doon kasi maano na yun, eh. Ang ibig sabihin lang, pag akyat mo dyan, ay paghiga lang ba diretso? Higa ka diretso. Ibig sabihin, kung ganyan kataas mula dito, kumbaga ito, kung sasabihin natin tataas pa, lalala pa ang sitwasyon, maabot sa dito, maabot dito. Kung dito siguro sa tingin ko mga ka-journey, lagpas na sa level ng kalsada, no? Kasi ito yung pinaka-level ng kalsada na sinasabi ni na kuya, eh. Ito na yun, eh. Kaya nga nung nag-ano na dito, yung biglang tumahimik yung paligid dito, ang tubig mapapansin mo parang hindi na masyadong gumagalaw. Ito na yung pinaka-level niya kasi. Ito yun. Pero ang akin, for the safe, no? Maglalagay ako ng kama nga ganito dito, kataas. Mga hanggang dito. Ganyan. So, kung hanggat maaari, hanggang dito pa, eh. Kung saan yung may pamakuan, doon ko siya ilalagay. Dito, ito yung pamakuan yun. So, pwede dito. Dito ka maglalagay ng kahoy, tas doon sahig, o ganun. Tapos, ang gagamitin kong sahig mga ka-journey, yung marine flex nga yung sinahig namin dyan kasi matibay. Yun ang ilalagay ko dyan. Isang plywood lang ang kailangan ko dyan mga ka-journey patungo doon. Kasi isang tumbok yan, eh. Isang plywood yan padiretso doon. So, itong bintana, mananatili lang din yan siyang ganyan. Bagaman mayroon akong ilalagay na kama dyan o papag, manatili pa rin siya ganyan. Ang gusto ko nga sana mangyari dyan, folded. Halimbawa, pagka hindi mo gagamitin, itupi pa angat ng ganun. Yun ang naisipan ko. Kaya kong gawin yun mga ka-journey, sa totoo lang. Kung yari lang sa kahoy. Kasi sa bakal ay wala akong welding. Pero si Kaarma naman meron. So pinag-isipan ko pa kung ano ang pwede kong ilagay dyan. Maaring bakal ba kaya o rider. Pero sa tingin ko mas mainam ang bakal, eh. Mas madali gawin mga ka-journey. At saka medyo mas maganda kasi folded siya, eh. Kumbaga kahit yung square tube ang gagamitin, batay lang dun sa mga experience o nakita ko sa mga TikTok, no? May mga ganun kasi. Yes! O dyan ka lang. Kaya ang gagawin ko, yung baga yun ang aking
gagayahan. Nagawin kong folded siyang ganyan. Pag hindi siya ginagamit, iangat para lumuwag kami dyan. Kumbaga hindi siya nakapirmis. Po. Yun ang aking naisipan dito. In case lang, may mapapatungan ng mga gamit, just in case. Tapos yung mga gilid-gilid na yan dyan, may mga gilid-gilid pa dyan na pwedeng lagyan pa ng kurni-kurniso. Ika nga malagyan pa ng mga kapirasong mga kabinit pa para paglalagyan lang ng iba pang mga gamit. Kasi ito na nga, na encounter na namin, na experience na. So iyon na ng hakbang na gagawin namin mga ka-journey dyan. Yun. So bukas mga ka-journey ay makakaupo nga ako. Mukhang napagod na po kakatayo Mag-usap na lang tayo dito mga ka-journey. Total nandito na rin lang naman. Bukas mga ka-journey ay tutungo na kami sa Kabanatuan. Kukunin namin yung resulta at pagkatapos ay aming ipabasak agad sa doktor. Yung doktor ko mga ka-journey nung nakausap ko nung mga nakaraan doon sa oncology, si Dr. Quaresma po. Shout out po sa iyo, Doc. Ayun ay yun po ay kaabang-abang po mga ka-journey. Siyempre sinabi ko na yan sa mga naunang vlog ko na sana na ipinapanalangin ko sa Panginoong Diyos na sana maging okay na ang lahat, wala nang magiging problema pa mga ka-journey. Kasi naroon talagang katotohanan na naging tensyonado talaga ako mga ka-journey. Pero mananatili akong isipan na naging positibo lang ako. Kung ano man ang magiging resulta dyan, positibo lang ako mga ka-journey. Huwag ako magpadala ng aking nararamdaman. Kasi andun ang katotohanan mga ka-journey na nangangamba rin ako siyempre. Kahit sino naman po na malagay sa ganitong sitwasyon na po. Kasi ang sakit ko ay hindi naman po ito basta sakit lang, na pangkaraniwang sakit lang. Ito ay talagang may kaakibat na lakas ng loob, pag-asa, buong pananampalataya sa Panginoong Diyos na sana malagpasan ko ang lahat ng ito. At higit sa lahat, siyempre para sa aking pamilya. Dahil alam ko, kailangan pa talaga nila ako. At alam naman ng mga anak ko, Ate Mings, kailangan pa nila ako. Sa Ate Mings, mahina ang loob mga ka-journey. Yan ang isa sa inaano ko baka mamaya pagka nalaman bukas ang resulta ay hindi ko alam. Masyado pa naman si Ate Mings na bang masyadong emotional pagdating sa ganyang bagay. Ako totoo laging sumasagi sa isip ko, nag-iisip ako palagi, pero pilit kong kinokontrol sa aking puso, damdamin, isipan ko, kinokontrol ko talaga siya ng pilit. Bagaman may mga pagkakataon na minsan nakatulala na lang ako, pero sinisikap ko na magiging matatag, kalmado lang. Si Ate Mings kasi ay mahina yan mga ka-journey ang loob. Napakahina ang loob niyan. Walang bukang bibig nga yan kung mawala daw ako, di susunod na rin daw siya. Diba? Gaano ka sakit yan na narinig pa nga sa mga bata yan nung binanggit niya yan So wag naman sana, kasi unang-una si Pau Pau maliit pa, si Kia, yung dalawa talaga ang masyadong alagain pa sa amin alagain pa sa amin yan. Hindi bali sana yung mga malalaki na, sila Yasio, sila Dindin, kung ano't ano man ang mangyayari mga ka-journey may mabubuhay na yung mga yan. Yung dalawa, yan ang lagi kong hinihiling sa Panginoong Diyos na sana dugtungan pa buhay ko talaga, dahil kailangan pa talaga nila ako mga ka-journey. Kaya hindi ako nagsasawa sa mga pagbablog ko araw-araw, kahit ano na nga lang yung naisipan kong vlog mga ka-journey, pagpasensyahan nyo na lang. Kaya nga sabi ko, ang aking mga vlog naman ay nakasirculate dito sa loob ng bahay, o daily routine namin, family vlog.
Kaya nga sabi ko nga gusto kong malayo, maiba naman. Kasi para ma-relax, makahinga ng maayos, no? Makahinga ng malalim. Kasi andyan yung andyan lagi yung problema. Lahat naman tayo may mga ganung problema, magkakaiba lang ang larawan. Sa akin mga ka-journey, alam niyo naman po yun. Medyo napakabigat yung aking problema kinakaharap. Everyday ko siyang iniisip. Tapos ikakalma ko yung sarili ko. So yun, bukas abangan niyo po. Kasi yun naman ay i-vlog ko naman yun mga ka-journey. Pero doon siguro pagdating doon talaga pagdating sa explanation ng doktor ay alam ko hindi tayo papayagan, pero subukan ko i-try ko ipaalam. Total naman kung mag-usap kami andun kami lang naman, kahit siguro sa akin lang nakaharap yung camera, kahit sa doktor ay yung boses na lang. Subukan kong kausapin bukas kung papayag siya, para marinig nyo rin kung ano yung mga explanation na ng doktor, no? Yung explanation niya kung ano, para at least alam nyo po. So sa madalit sabi, etong vlog namin bukas ay kaabang-abang po para sa inyo ito. Kaabang-abang po ito. Para malaman nyo, siyempre. So gagawin ko bukas, magpaalam ako. Kung hindi naman tayo papayagan, so i-explain ko na lang po mga ka-journey kung ano po yung aking matatandaan. Yun, i-explain ko po sa inyo yan bukas. So abangan nyo po yan, napaka-importante ang vlog na yan bukas. So mai-upload natin yan either siguro maaring sa hapon na yan mga ka-journey, o gabi na, maaring gabi na. Siyempre yung vlog ngayon, no, yung pag-usap natin ngayon ay mai-upload to bukas, and then yung pang alas 2 ay siyempre nandun pa tayo, hindi tayo makapag-edit agad-agad antimano dyan, kasi siyempre pakikinggan pa natin yung doktor. So mai-upload yan bukas gabi, siguro sa pag-uwi namin mga ka-journey. Basta kung anong oras man dyan, basta sa parting gabi, i-upload po namin yun kaagad antimano, para malaman nyo po kung ano ang magiging resulta sa CT scan, ano po mga ka-journey. So isama nyo po ako sa inyong mga panalangin, isama nyo po ako sana may awa ang Panginoong Diyos na maging okay na ako, ano po, para tuloy lang ang aking mga pagbablog na wala nang balisa ang aking isipan, fresh lang tayo lagi. Gabagaman ang ating mga vlog, kung mga simpleng vlog lang ay at least payapa lang ang isipan ko, no mga ka-journey. Pero kung ano't anuman Diyos na po ang bahala sa akin po. Basta sa atin dito, malaman natin bukas, at i-pray nyo po ako po. So mga ka-journey, hanggang dito na lang yung aking vlog, no po. Ito'y update para sa pagkuha sa resulta ng CT scan, right? So hanggang dito na lang mga ka-journey. Maraming salamat po sa lahat ng aking mga sponsors, at patuloy pang mga nadagdagan ng aking mga sponsors. Maraming salamat po sa inyo. May mga bagong pasok ngayon na mga sponsors na tumatawag sa amin, na nagpapaabot ng mga tulong pagmamahal sa amin. Maraming salamat po sa inyo, ano po. God bless po sa inyo. Ang Diyos po ay hindi natutulog. Alam po ng Panginoong Diyos yan, yung inyo pong mga pagtulong sa kapwa-tao, ano po. Kasi naman ang pagtulong po ay totoong biblical po yan. Kung natutuwa ang tao na inyo pong napaabutan ng tulong, mas higit na natutuwa ang Panginoong Diyos, dahil nakikita yan sa bawat segundo sa inyong buhay, kung ano po yung inyong pagmamagandang loob sa kapwa. Diyos na po ang bahala, ano po. So sa mga nag-sponsor sa amin mula pa noon hanggang ngayon, maraming salamat po sa inyo. Ang iyong abang lingkod, Kuya Noy, nagpapasalamat ng napakarami, at humingi ako ng pasensya pala kagabi. Medyo naging emotional ako sa nangyari, sa mga komento na hindi ko masyadong nagustuhan, ano po. So okay na yon, tapos na yon. So, pasensya na po kayo, medyo umini talagang ulo ko sa mga pagkakataon na yun. So pasensya na mga ka-journey, no? So
So tuloy lang tayo sa ating buhay-buhay. Ika nga. God bless po sa ating lahat mga ka-journey. Hanggang dito na lang. See you on next vlog mga ka-journey. Bye bye po.